Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa programa si SR Ed Mora, Sectoral Representative po ng NAPC Farmers and Landless Rural Workers Sectoral Council upang talakayin ang mga pangunahing hamong kinakaharap ng kanilang sektor at ano ang antas ng kahirapan para sa sektor ng mga magsasaka. Gandang umaga po sa inyo, Sir Ed. Magandang umaga po, ma'am. Alright, well, Ka-Ed, pag-usapan po natin ng inyong sektor. Ano pa po ba yung mga kasalukuyang hamon na hanggang ngayon ay kinakaharap pa rin po ng ating po mga magsasaka? Ay, yung kasalukuyang hamon na kinakaharap ng magsasaka sa ngayon ay yung pagkabaon sa hirap ng kahirapan ng mga magsasaka, lalo na kung sa matatagpuan sa kanayunan. Di ba dito yung binabangkit nga lagi dito, ang pag-asaka ay sandigan ng ekonomiya ng ating bansa. Pag sinabi mo pag-asaka ay sandigan ng ekonomiya, makikita mo agad yung tatlong sektor doon. Andun yung mag-asaka, kababaihan at kabataan. Sila yung ngayon yung matatagpuan mo sa kanayunan para likhain yung produkto para sa ating lipunan. Ngayon, ano pa yung kalagayan nila? Sabi nga natin, sa PSA, maroon kami bilang na 58 million na mga mag-asaka. Yung kababaihan na 1.82 million at yung kabataan 660 milyong magkakabataan. Ang nito ngayon, yung kahirapan kasi sa ngayon sa kanayunan ay may ilalarawan ng isang, ano ba yung pangunahing problema na mag-asaka? Yun ang gusto naming ipaabot agad sa publiko. Ang pangunahing problema ng mag-asaka ay ang kawalan at kakulangan sa lupang sinasaka. Okay. Yun ang problema. Kapag wala kang sinasakang lupa, ikaw ay matatali doon sa ibilang magagawang bukid ka. Pag magagawang bukid ka, ang problema nito ay mababang halaga ng gastos o yung mababang sweldo na matatanggap mo sa maghapong paggawa. Ay kung may 6 kang pamilya, paano mabubuhayin ang isang pamilyang 6 na membro kayo kapag wala kang lupa? Kapag may lupa ka, magtatanim ka, ang problema naman dito yung kapital. Mangungutang ka sa magkasaka sa mayamang magkasaka sa baryo, 20% interest. Kapag hindi ka nakabayad at sila nagkaroon ka ng problema, patong-patong lang yung utang mo, hindi nabubura. Yun yung pangalawang problema namin. Pangatlong problema na mag-asaka ngayon, yung mataas na gasto sa produksyon, abono pestisidyo, yung land preparation, napakataas niyan. Pero yung produkto na mag-asaka naman, napakababa. Presyo ng palay magkaano, umaabot ng 11 pesos, 12 pesos. Pero magkano ang bilihin naman, araw-araw na pinapasa namin, napakataas. Yung pabigas, etc. Napakahirap ng buhay. Yung binabanggit namin dito ngayon. Ang maganda nga lang dito, sa ganitong buhay, ay mayroong isang pag-unawa na inabot na. Yung nasabi ko. Pero liban pa dun, ma'am, yung usapin po ng kalamidad. Dudugtong ko na kaagad. Yung kalamidad, lalo panahong ito, yung kalamidad, hindi mo alam kung sa isang taon ilang bagyo ang darating. Kung ang mag-asaka mong tamaan ng kalamidad sa baryo ay malayo sa lugar, malayo sa kalsada, anong buhay nila ngayon? Paano tutugunan ito nakagiyat ng ating pamahalaan? Bagyo, tag-ar at tag-tuyot. Tuyo ang ani, wala kang anihin. Anong aabuting ani ng mag-asaka? Ano napakalaki ng gastos? So yun yung problema patong-patong na binabanggit ko. Okay. Well, sadly, Ka-Ed, ang mga magsasaka ang siyang tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng pagkain sa ating pagkainan. But then again, na-mention ninyo yung mga pagsubok, nakakulangan sa lupang sinasaka, kapital, mataas na production cost, tapos nandyan pa yung challenge ng calamities. Now, ano-ano yung mga programa ng iba't ibang gobyerno na nakatutulong po somehow sa ating mga magsasaka at ano pa po yung mga pwede pang gawin para maitaas po natin ang antas ng sektor na ito? Yan, ma'am, ang napakaganda, sabi ko nga kanina, may isang magandang niluwal sa bahagi po ng National Anti-Poverty Commission na dati wala ito. Kasi yung batas ng mag-asaka, saka ng urban, ng LGU, ng gobyerno natin, at saka ng agency, pinagsama ngayon. Kaya nga kami mayroong tuwirang partner agency, tulad ng Department of Agriculture, the Agrarian Reform,
Philippine Coconut Authority, ito yung maliwanag na program na nakalaan para sa mag-asaka. Halimbawa sa DA, meron itong programa para doon sa mga magsalbawa, livestock. Opo. Meron ito intercropping, mayroong rice program, may rice corn program. Depende na ito sa pangailangan kung anong gusto ng mga mag-asaka. Okay. Na madali makuha ngayon sapagkat meron ng tiyak na ugnayan ng agency at saka ng sektor. Yun yung isang sabi ko maganda ngayon. Na nung una ay may tension kami. I-request kami ng dialogue, hindi namin alam kung paano kami harapin o hindi. Samantalang nasa batas, obligado mag-usap ang agency at saka ang sektor para sa programa. Yun yung isang napakagandang inaabot ng batas na 8425 sa bahagi ng ating Pangulo sa kasalukuyan. No? Pangalawang partner agency po namin dito yung DAR, usapin ng lupa. Yun nga sabi ko kanina, ang pangunahing problema na mag-asaka ay ang kulang sa lupa. Ang gumagampang-ansya nito ay yung DAR, Department of Agrarian Reform. Nagkakaroon kami ng dapat na pag-uusap, lalo nga may Emancipation Act na binanggit, na binapprove ang ating Pangulo. Ito yung daan na para maabot na yung kawalan ng lupa ng mag-asaka. Ang kailangan lang namin ngayon, isang pag-uusap muli sa bahagi ng DAR at saka ng sektor ng mag-asaka. Yung ugnayan na dapat ma-establish para yung hirap ng mag-asaka sa usapin ng pag-abot ng programa may mawala, magtulong ang gobyerno at saka yung sektor ng mag-asaka. Yun po yung mga namin ngayon, mga partner namin ngayon. Sa bahagi po ng coconut, ang partner agency po namin na Philippine Coconut Authority, pag-usapan, na-approve na yung batas ng panahon ng Pangulong Duterte, paano i-implement ito sa mga mag-asaka? Naka-allocation kasi sa 16 agency. Ang usapin, paano ito mapupunta sa mga mag-asaka, sa bahagi ng pag-uusap, sa bahagi ng Philippine Coconut Authority at saka ng sektor mag-asaka. Ganun ulit ang process na mangyayari sa bahagi namin. Okay. Yun ang malaking bagay para sa aming mga mag-asaka sa kasalukuyan. Okay. So kita natin yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, yung kanilang mga mahalagang papel para sa inyong sektor, nandyan ng DA, DAR, and PCA, you mentioned. How about the local government units? How can local government units help para po sa ating mga magsasaka? Ito sa local government unit ay tinahati na binabanggit ko. Gusto kong sabihin agad dito yung positive reaction. Ang sa local government unit sa bahagi ng mag-asaka, dito matingkad yung usapin pag may calamity, ang takbo mo kagad sa local LGU Pag may problema kasi LGU, hati ngayon yan. Ang problema natin ngayon sa LGU, hindi pa masyadong nakikinis paano yung ugnayan at tungo doon sa usapin ng lokal na paglilingkod sa mga may marong kasing tampo pa na mayroong paghalbi kalamidad, mayroong kaagad-agad na natutugunan ang LGU namin yung kanilang kapanig na mga mag-asaka. Paano kung hindi ka kapanalig ng LGU? Yun ang masakit sa amin. Sa bagay ng tulad ko, as sector representative. Dapat wala yun. Pantay-pantay dapat, pare-pareho mag-asaka. Sabi ko, wala dapat color coding dyan. Kung sino malapit lang sa LGU, yun lang matutugunan. Yung wala pala, paano naman? Yun ang iyak. Negative sign yung para sa amin. Yung positive naman, para sa akin, ang LGU, anumang sama ng loob mo at saka anumang gagawin mo, kayo pa rin ang magkakasama. Kayo pa rin ang magtutulungan. At ako naman ay naniniwala dahil mayroon namang nangyayari na pagmamasid ang national na pamunuan, na-aristo naman natin sa kasalukuyan yan. At nandun yung tulong namin bilang sector representative sa local government na yun. Panghuli na lamang, Kaed, ngayong National Farmers and Fisher Folks Month, ano yung gusto yung mensahe na iparating po sa mga kabilang po sa sektor na ito? Ang mensahe, una-una po, sa local government, unahin ko po doon, nagkaroon dapat ng isang konkretong programa sa hanay po ng mangingisda at na mag-asaka. Patungo sa national agency, yung konkreto ito paano pag-abutin yung local at saka national program para po sa mangingisda at mga mag-asaka. Yun ang tingin kong daan Dapat mag-usap sila. Hindi pwedeng hiwalay yung implementation ng LGU ng lokal at saka hiwalay yung program ng national program. Dapat buo siya para doon sa sektor ng mag-asaka at na mangingisda. Ngayon nga, balik ako doon sa tamang programa, yung paglitaw po ng NAPSI, doon talaga nagkaroon ng malinaw na ugnayan ng agency at saka ang sektor sa bahagi po ng ilalim ng ating gobyerno. Yun po yung pinakamaganda para sa amin. Nabawasan kami ng tensyon at consumption kasi nag-uusap na kami ngayon. Dating wala yun, wala pang NAPSI. Well, there's development already, pero nabanggit niyo, sir, marami pang mga puwang,
para laanan pa ng mga marami pang programa para sa ating mga magsasaka. At maraming salamat po sa mga ibinahagi po ninyo sa amin ngayong umaga. At sa ating pong mga manonood, maraming salamat din po sa inyong suporta. At hinikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Huwebes. At ito, Ka-Ed, samahan niyo po ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan. Salamat po, Ka-Ed.